Kahit ang biglang pag-atras ng Gerald Ford aircraft carrier ng ZEWA mula sa labanan, ang hindi pagbibigay ng militar na suporta sa pagod at talong sundalong Amerikano sa kanlurang Asya at ang kanilang panloob na alitan ay nagpatunay sa kahinaan ng material na kapangyarihan ng mga arogante. Ang kinatawag nilang dambuhalang militar ay papel lang at tungkad para sa sandatahang lakas ng Iran. Pagbabago ng ruta ng aircraft carrier patungong base ng Amerika at paniwas sa kipot ng Bab al-Mandeb. Ibinanggo nila sa pandaigdigang at panrehiyong opinyon ang tanong, bakit kailangan matakot ang US aircraft carrier na nagkakahalaga ng $13 bilyong sa ilang mabilis na bangka ng kilusan na ilang libong dolyar lang ang halaga? Bagamat kamakailan lang ay nagkaroon ng hindi matatag na sitwasyon sa isa pang aircraft carrier ng Amerika, ang Abraham Lincoln, sa karagatang Indian ayon sa kanya. Ang mga sundalo ng Islam sabik na makita at magbigay ng matinding sampal sa muka ng mga aroganteng Amerikano. Naghihintay sa kailaliman ng larangan ng labanan at lubos na handang ipakita ng malapitan ang kanilang mga sorpresang pandagat sa mga Amerikanong Marines. Ang kapalaran ni Saddam ay naghihintay kina Trump at sa kriminal na si Netanyahu. Ang pagsali sa laban ay hindi nangangahulugang talo. Isinara ng Diyos ang daan ng pagkatalo para sa amin. Nakikikita ninyo may dalawang landas sa amin at parehong marangal ang mga ito. Isang landas ng pagiging martir na may walang hanggang karangalan at isa pang landas ng tagumpay. Tagumpay ito para sa amin at ang tagumpay ay mula lang sa Diyos, ang makapangyarihan at marunong. Ang pinakamakapangyarihang aircraft carrier sa mundo ay umalis sa sentro ng sigalot laban sa Iran na nadulot ng matinding tensyon at tunggalian ng naratibo. Anong nangyari? Ang USS Gerald Ford, ang pinakamalaki at pinakamahal na barkong pandigma ng Estados Unidos, ay pansamantalang inalis sa Dagat Pula matapos magkaroon ng sunog sa barko. Nagsimula ang sunog sa labahan, hindi ito konektado sa labanan. Pero ilang oras bago na kontrol, sino ang naapektuhan? 12 ng mga mandaragat ang naapektuhan ng usok, ilan ang nasugatan at ilang bahagi sa loob ng barko ay nasira. Daang-daang tripulante ang nawalan ng tulugan kaya kinailangang mag-improvise ng matutulugan sa barko. Kailan ito nangyari? Ang sunog ay nangyari noong ika-12 ng Marso, 2026 sa gitna ng tumitinding tensyon militar sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ilang araw lang ang lumipas, dumating ang desisyon na ilayo ang barko mula sa lugar ng labanan kung saan ito nangyayari. Ang USS Gerald Ford ay nag-operate sa Dagat Pula, isang estratehikong rehiyon na konektado sa gitnang silangan at alitan laban sa Iran. Ngayon, patungo ito sa base ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa Gresya, Mediteraneo, para sa pagkukumpuni. Paano ito nangyari? Ang sunog ay sani ng problema sa teknikal na bahagi ng barko. Kahit walang atake ng kalaban, malaki pa rin ang epekto nito. Ang barko na mumuno sa operasyong panghimpapawid ay kinailangang umalis pansamantala sa war zone na nadulot ng critical na operational gap. Bakit ito mahalaga? Dahil ang USS Gerald Ford ay hindi isang karaniwang barko. May dala itong mahigit 75 sasakyang panghimpapawid at mahalagang bahagi ng presensyang militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang pansamantalang pag-alis nito ay napapahina sa agarang kapangyarihan ng Amerika sa estratehikong lugar na yon. Dito pumapasok ang reaksyon ng Iran. Matapos ang balita, naglabas ng hamon ang tagapagsalita ng militar ng Iran at sinabing ang pag-atras ay patunay ng hungkad na kapangyarihan ng Estados Unidos. Tinawag niyang tigreng papel ang barko at ikinumpara ang kapalaran ng mga lider ng Amerika kay Saddam Hussein. Hindi lang basta sinabi yon, bahagi ito ng malinaw na estratehiya ng digmaang psikolohikal. Ginagamit ng Iran ang insidenteng teknikal para palabasing mahina ang militar. Pero narito ang pinakamahalagang punto. Totoo ba ito o propaganda lang? Sa totoo, hindi nasira o inatake ang barko at hindi rin ito tuluyang wala sa operasyon. Gumagana pa rin ang mga pangunahing sistema at pansamantala lang ang paglabas para sa maintenance, hindi dahil sa takot. Pero sa makabagong digmaan, kasing bigat ng katotohanan ng persepsyon at sinasamantala ito ng Iran ng husto, ginagawang simbolo ng politika ang isang panloob na problema. Ngayon, ang pinakamalinaw at kritikal na punto, ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng mga provokasyon sa dagat. Kung nais ng Iran na panatilihin ang naratibong ito, maaari nitong subukan ang mga hangganan ng mas agresibo, lalo na sa Persian Gulf.
Presyon sa Estados Unidos. Inasahang bibilisan ng pagpapadala ng isa pang aircraft carrier para punan ng puwang at maiwasan ang senyales ng kahinaan at panganib ng paglala. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa isang sunog. Ito ay isang matinding labanan ng naratibo.